So, good day everyone. My name is Gabriel Tamayo at ang aking report ngayon is Chapter 8, Home After 5 Years. Tungkol sa pagbabalik ni Dr. Sersa sa Pilipinas matapos niyang tapusin ang kanyang pag-aaral sa Europe. So, let's start. So, unang-una, alam niyo na si Rizal ang nag-aaral ng 5 taon sa ibang bansa. So, ang presentasyon na ito ay tutukusin kung anong nangyari nung bumalik siya dito sa Pilipinas. At ang mga tatalakayin natin ay ang mga dahilan ng kanyang pagbalik, ang mga ginagawa niya para sa bayan, ang mga problema na kanyang hinarap, at bakit siya napilitang umalis muli. At ang layunin natin dito ay maintindihan natin kung paano naging mahalaga itong yugto ng buhay ni Rizal para sa pagbabago ng Pilipinas. So, una, alamin natin kung kailan at paano siya nakauwi. So, si Dr. Jose Rizal ay umalis ng Rome noong June 3, 1887 at sumakay ng barkong Gemna. Yun din ang barkong sinakyan niya noong pumunta siya ng Spain noong 1882. Pagdating niya sa Vietnam, lumipat siya ng barko pupuntang Haiphong. Haiphong ganun. At dumating siya ng Maynila noong August 6, 1887. Dalawang araw pagkatapos noon nakauwi siya ng Calamba. Next is, may 4 na pangunahing dalan kung bakit siya umuwi. So, unang-una, para gamutin ang kanyang ina na si Doña Teodora na may sakit sa mata na tinatawag itong double cataract or katarata. Si Rizal lang ang nakapag-aral ng ganitong operasyon, kaya siya mismo ang nagpasya na gumamot sa kanya. And number 2 is, para tugunan ang problema sa lupa ng mga magsasaka sa Calamba. Alam niyang ang mga praile ang nagmamayari ng hasyenda doon at maraming pang-aabuso ang naranasan ng mga magsasaka. Pangatlo, para makita kung paano tinanggap ng mga Pilipino at mga praile ang kanyang aklat ng Noli Me Tangere. Bago siya umuwi, nakarating na ito sa bansa, kaya gusto niyang malaman ang epekto nito or reaksyon ng mga praile at mga tao sa Pilipinas sa kanyang libro na Noli Me Tangere. Pang-apat, para malaman kung bakit hindi na sumusunod ang kanyang kasintahan na si Leonor Rivera. Matagal na silang hindi nag-usap, kaya gustong malaman ni Rizal ang dahilan kung bakit hindi na sumusunod ang kanyang kasintahan na si Leonor Rivera. Alam na ni Rizal na delikado ang pagbabalik niya. Pinalaan na rin siya ng kapatid niyang si Pasiano at ng bayaw niyang Silvestre na baka may masamang mangyari sa kanya, pero hindi siya natakot dahil naniniwala siyang may responsibilidad siyang dapat gampanan para sa bayan. So next is, pag-uwi ni Rizal sa Calamba is hindi siya agad nagpahinga or gumawa agad siya ng kabutihan sa kanyang kapwa Pilipino. Agad siyang nagsimulang tumulong sa mga tao sa Calamba. At ang mga ginawa niya is, nagbukas siya ng clinic sa Calamba at ang unang pasyente niya ay walang iba kundi ang kanyang ina. Matagumpay niyang inalis ang sakit sa mata ni Doña Teodora. Hanggang ngayon, kilala pa rin ito bilang isang mahusay na operasyon. Ang mga tao sa bayan ay tinawag pa siyang Dr. Ulayman or Uliman. Dahil marami siyang natutunan sa Germany. Mura lang ang bayad niya sa paggagamot. Minsan libre pa nga kapag mahirap ang pasyente. Sa loob ng ilang buwan, nakapag-ipon siya ng halos $900. Marami pang tao ang pumunta sa kanya mula pa sila sa Maynila. At kadalasan ay inirekomenda niya ang emulsion discat para mapabuti ang gana ng mga pasyente na kumain. So, pangalawa is,
nagbukas siya ng isang palaruan or gymnasium, parang ganon. Dahil napansin niyang maraming kabataan ang walang magandang libangan kundi magsugal. Itinuro niya ang mga palakasan tulad ng fencing, pagbaril at gymnastic para palakasin ang katawan at pigil ang mga bisyo ng mga kabataan sa kanilang lugar, sa Calamba, ganon. Sumali rin siya sa mga pulong ng bayan, gumuhit ng mga tanawin ng Calamba at isinalin sa Tagalog ang mga tula ng isang Germanong Makata para maintindihan ng mga Pilipino. Ngunit hindi lahat ay maganda or may masamang nangyari sa kanyang pamilya. Namatay ang kapatid niyang si Olympia dahil sa komplikasyon pagkatapos niyang manganak. Hindi rin niya nakita si Leonor dahil natatakot ang kanilang mga pamilya. Dahil natatakot ang kanyang pamilya na baka mapahamak siya or baka madamay siya sa gulo ng pamilya ni Marcel. So next is, ang aklat ni Rizal na Noli Me Tangere ay nagdulot ng malaking tensyon bago pa man siya umuwi. Nakarating na to sa Pilipinas at binasa ng mga Pareli at mga Kastila. Galit sila dahil pinakita roon ang mga masamang gawain ng ilan sa kanila. Pero maraming Pilipino naman ang sumusuporta dahil ito ang unang aklat na naglalahad ng totoo tungkol sa mga problema sa bansa. Narinig ito ng punong gobernador na si Emilio Terrero, kaya hiniling niya basahin ang aklat. Natakot siya para sa kaligtasan ni Rizal, kaya binigyan siya ng isang bodyguard na si Lieutenant Jose Tavil de Andrade. At sa huli ay naging magkaibigan pa silang dalawa. Ang mga pare na si Jesus ay binalaan si Rizal na mawawalan siya ng ulo or papatayin siya dahil sa aklat na iyon. Ang komite ng University of Santo Tomas ay tinawag pa itong heretical, impious, and subversive. Ibig sabihin, labag ito sa mga tuntunin ng relihiyon. Hindi marunong magpasalamat at nakakasira ng kaayusan. Ngunit may isang bagay na dapat nating tandaan. Kapag ang isang bagay ay pinagbabawal, lalong gustong makamit ng mga tao ito. Kaya't ang mga kopya ng Noli Me Tangere ay naging mas mahal. Mula sa 5 piso dati ay naging 50 pesos na ang presyo ng bawat isang kopya. Basta meron ka nito, ibig sabihin ay may alam ka tungkol sa katotohanan ng bansa. So next is, dahil sa Noli Me Tangere is nakipaglaban si Rizal ng kasama niya ang bayan. Parang hindi nag-iisang lumaban si Rizal sa mga praile. May mga sumuporta sa kanyang mga Pilipino. Isa na dito si Marcelo H. Del Piral ay sumulat ng isang sanaysay para sagutin ang isang pari na ninira sa Noli. Ayan, next is, mga pari rin at sila mga ano ba yan? So hindi lang si Marcelo ang sumuporta sa kanya. May mga pari rin na sina Father Francisco Sanchez at Father Vincent Garcia ang support sa kanya. Sinabi nila na hindi kinukontra ng aklat ang simbahan kundi ang mga taong gumagawa ng masama. At hindi lang silang sumuporta sa kanya. Meron pang isa, si Gismondo Moret, isang politiko sa Spain, ay nagsalita rin para sa pagtanggol ang Noli Me Tangere sa kanilang bansa. Pero may mga taong gustong sirain si Rizal. Sinabing siya ang espinya ng Germany o Mason o kahit na mangkukulam dahil sa tawag na sa kanya ng Dr. Olayman. Sinabing siya ay pro-German
may mga liham pa siyang natanggap na puno ng banta. Isa na rito mula sa isang praile. So next is the Calamba land problem. So dito natin malalaman kung anong nangyari sa bayan ni Rizal sa Calamba. Noong panahon iyon, inutos ng punong gobernador na nasurian ang lupain ng mga padre dahil akala ng marami hindi sila nagbabayad ng buwis. Si Rizal naman ay tumulong na isulat ang ulat tungkol sa mga problema sa lupain ng mga Dominikano o mga padre, kung saan nagtatrabaho ang mga magsasakang taga-Calamba. Sa ulat ni Rizal, sinabi niyang hindi patas ang mga padre dahil bumababa ang kita ng mga magsasaka dahil sa mga patakaran na parang niloloko yung mga farmers sa Calamba. And halos buong bayan na ang pag-aari ng mga padre, hindi lang mga sakahan. Taon-taon nilang pinapataas ang upa kahit walang dahilan. So yun, tinataas nila yung upa ng lupa taon-taon kahit walang dahilan. Hindi sila nagbibigay ng pera para sa mga pesta ng bayan. At pinapalis ang mga magsasakang nagtanim ng bagong lupa. Kung huli kang magbayad, kukuha sila ng iyong kasangkapan o kahit bahay mo pa. Pero ang mga padre naman ay nagsabi, legal naman ang aming mga lupa. And ginagamit namin ang pera para sa paaralan tulad ng UST at Letran at para gumawa ng mga simbahan. Pinapataas namin ang upa dahil tumataas din ang mga bilihin patas. Yun yung mga sagot ng padre. And next is naging masama yung pagkatapos naging masama na ang lahat. So ano nga ba ang mga nangyari sa mga magsasaka sa pamilya ni Rizal? So sa taon na yun is nag-apela sila Rizal at mga magsasaka ng kaso, parang ganon. Nanalo pa nga sila nanalo ang mga magsasaka sa korte ng bayan. Pero hindi pumayag ang mga padre at humingi ng pagbalik loob or appeal. Yun, nag-apela sila para ipaglaban ang kanilang mga lupa. Pero hindi sila nanalo sa mas mataas na korte hanggang sa kataas-taas ng hukuman pa ng Espanya. Nang hindi na makabayad ang mga magsasaka, pinasira ng mga sundalo ang 50 na bahay at inalis din sa bayan yung 25 na tao na kasama doon sa pag-aapila. Kasama na doon ang kapatid ni Rizal na si Pasiano at ang kanyang bayaw na si Silvestre. Ang pinakamasakit pa doon is ang pamilya ni Rizal ay pinalaya sa kanilang bahay. Tinapon ang kanilang mga gamit sa kalsada at may ibang tao pang nanirahan doon sa kanilang bahay na dati. Mukhang hindi naman nakakatuwang katotohanan. Ang lahat ng ito ay naging inspirasyon ni Rizal para sa kanyang susunod na nobela na tinawag nating El Filibusterismo. Yan. At pagkatapos nun is muling umalis si Rizal at bumalik sa Espanya. So si Rizal ay umalis ng papuntang Europe muli. Bakit nga ba kinailangan niyang umalis ng Pilipinas at bumalik sa Europe? Una, itinuturing siyang istorbo o problema ng mga makakapangyarihang tao doon sa Pilipinas o sa Calamba. At may mga banta na baka saktan siya. At sinabi ng punong gobernador, hindi kita maprotektahan palagi, mas mabuting umalis ka na or bumalik ka sa Europa. Bago siya umalis ay sumulat siya ng kanta. Pangalan nito ay Himo al Trabaho o Awit sa paggawa. Tungkol ito sa kung paano naging malakas ang bayan dahil sa paggawa. May bahagi itong parang sa mga lalaki, batang babae at bata
lahat may papel sa nagagampanan. Paano siya umalis? Umalis si Rizal noong February 3, 1888. Siya ay 27 years old sa taong yon. At kanyang sinakyan is ang barkong Don Juan. Nakilala niya ang isang mandaragat na tumulong sa kanya na ipasok pa ang mas maraming kopya ng Nole sa Pilipinas. Nang makarating siya sa Espanya, nalaman niyang walang tahanan ang kanyang pamilya. Bagong Rizal, sinabi niya sa kanyang kaibigang si Mariano Ponce, hindi na ako mapayapang tao tulad ng dati. Handa na akong lumaban para sa bayan. And next is important dates of Rizal life. So noong February 19, 1888, pumisita si Rizal sa Macau sakay ng barkong Kui Kiang. Ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay palabas ng Pilipinas para mag-aral at makipag-ugnayan sa ibang mga intelektual. And next is February 22, 1888, umalis siya patungong Yokohama, Japan, sakay ng Oceanic. Sa Japan natuto siya ng kultura ng mga Hapones at nakilala pa ang ilang mahalagang tao tulad ni Usi Seko. Yan. And March 7, 1888 hanggang April 13, 1888, nahirapan siya sa Spanish legation at nag-aral kasama ng si Ocio Seco. Paliwanag niya, mas malalim na nauunawan ang mga kaugalian at teknolohiya ng Japan. Yan. April 13, 1888, umalis siya na patungong San Francisco, USA, sakay ng Belgic at dumating noong 28 ng April ng 1888. Gusto niyang makita ang buhay sa Amerika at suriin kung paano tratuin ang mga Asyano doon. And then May 5, 1888, dumating siya sa San Francisco and nag-check-in sa Palace Hotel at lumibot siya sa lungsod. Sana ba yan? Sinuri niya ang gusali sistema ng transportasyon at paraan ng pamumuhay ng mga tao doon sa Amerika. And then May 8, 1888, sinimulan niyang lampasan ang Amerika sa pamamagitan ng tren at dumating sa New York noong May 13, 1888. Ito ay para makita niya ang iba't ibang bahagi ng bansa at makipag-usap sa ibang mga leader. Yan. And then May 16, 1888, umalis siya mula sa New York patungong Liverpool, England, sakay ng City of Rome. Sa England, plano niyang magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan. And then May 25, 1888, umalis siya mula sa Liverpool patungong London. Sa London, nakita niya ang maraming aklat tungkol sa Pilipinas sa British Museum. Yan. And then August 1888, binasa at binigyan ng annonation, tala o paliwanag si Rizal ang aklat ni Antonio Morgan na Successos and Las Islas Filipinas. Yan. Gusto niyang ipakita na mayroong ng maunlad na kultura ang Pilipinas bago pa dumating ang Kastila. Yun. Then September 19, 1888, natapos niya ang pag-annonation ng Success at pinadala sa mga namamahayag noong
Hulyo 20, 12-3 ng Hulyo ng 1889. Ito ay para ipakita sa mundo ang tunay na kasaysayan ng ating bansa. Yan. Then November 1889, nagkaroon siya ng relasyon sa mga kapatid na Busted, yan. Ito sa mga bahagi ng kanyang personal na buhay habang siya ay nasa ibang bansa. Yan. Then September 18, 1891, inilathala ang El Filibusterismo. Ito ang pangalawang nobela ni Rizal na mas matapang kumpara sa Noli Me Tangere. Binabatikos nito ang mga kasamaan ng sistema noong panahon ng Kastila. Yan. Then October 3, 1891, may 600 na kopya ng El Filibusterismo na inihanda niya para ipadala sa Hong Kong. Gusto niyang may pamahagi ito sa mga Pilipino para mabuksan ang kanilang isipan. Yun. Then October 7, 1891, sinabi niya kay Marcelo H. Del Pera na hindi na siya magsusulat para sa solidaridad dahil para na itong pribadong negosyo. Yun. Ayaw niyang gamitin ang pahayagan para sa sariling interes ng iba. Yun. Then January 1892, sinimulan niya ang pagsulat ng kanyang ikatlong nobela. Ang kasamaang palad, hindi ito natapos dahil siya ay ikinulong at binitay. Next is, paano nga ba nagsimula ang Noli Me Tangere sa Pilipinas? Ang kwento ng pagdating ng Noli Me Tangere sa bansa. Bakit kakaiba ang kwento? Bakit nga ba kakaiba ang kwento? Maraming nalalaman tayo tungkol sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo, pero hindi alam ng lahat paano nakapasok ang unang kopya ng Noli Me Tangere sa Pilipinas. So, inilathala ito sa Berlin, Germany, kaya kailangang dalhin ito pumunta rito ng palihim. Sino si Perfecto Rufino Rejo? Sa ay dating cabin boy, batang tulong sa barko ng barkong Don Juan kung saan sumakay si Rizal noong February 1888 pauwi ng Europe mula Hong Kong. Siya ay ang taong nagdala ng unang kopya ng Noli Me Tangere sa Pilipinas. Paano nagsimula ang ugnayan ni Rizal? Nung isang hapon, sumakay si Rizal sa Don Juan na nakaangkla sa Maynila. Si Regino ay batang tulong pa noon sa barko. Naglakad si Rizal sa dike ng barko at tinignan ang mga tauhan. Nang makita niya si Regino, tinignan niya ng maingat at tinawag na sumunod. Tinawag niya si Regino at sumunod naman. Anong hiling ni Rizal kay Regino? Sa isang tahimik na parte ng barko, sinabi ni Rizal, "Hinahanap ko ang isang Tagalog at mula sa istorya mo. Alam kong ikaw ay isang totoo. Totoo naman na baka kailanganin kita ng tulong. Kung hindi natatakot na gumawa ng mapanganib na gawain, sumugot si Regino na gagawin niya ang lahat para sa kanya." Sinabi pa ni Rizal na ang trabaho ay may kinalaman sa pag-iilaw ng isip ng mga mamamayan at pag-uusapan pa nila nito sa kwarto niya sa gabi. Bakit lihim ang pagdadala ng Noli? Ang nobela ay critical sa mga Kastila at mga praile, kaya baka ipagbawal o sirain ito kung malaman ng mga otoridad. Kaya napili nilang natilihing lihim ang kanilang mga pangalan para hindi sila mapahamak. Yun. Next. At yun lang mo po. Maraming salamat.